Matalik na kaibigan ni Nadine si Lena. Bata pa lang sila ay magkakilala na sila. Mula elementarya hanggang high school ay magkaklase din sila. Nagkahiwalay lamang sila ng school nung sila ay pumasok na ng college dahil magkaibang university ang kanilang pinasukan. Ganoon pa man, halos araw-araw pa rin silang nakikita dahil magkatapat lang ang kanilang bahay. Kahit nang magkaroon na sila ng kanya-kanyang trabaho at nakakilala ng ibang mga tao ay hindi pa rin naputol ang kanilang pagkakaibigan. Kagaya ng mga magkaibigan ay meron din silang pagkakaiba sina Nadine at Lena. Mahilig sa adventure sa travel si Lena habang si Nadine ay mas gusto na lamang sa bahay kapag wala siyang pasok sa kanyang trabaho. Palaging inaaya ni Lena si Nadine na sumama rito sa mga pinupuntahan nito at minsan lamang sumasama si Nadine. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Nadine mula kay Lena. Inaaya siya nitong magpunta sa isang lugar na hindi nito sinabi sa kung saan. Ang orihinal na plano ni Lena ay mag-isa lamang itong magtungo roon pero bigla nitong naisipan na isama si Nadine. Dahil sa may pasok si Nadine sa araw na sinabi ni Lena ay tumanggi ito. "Sige na nga, ako na lang pupunta roon ng mag-isa," sabi ni Lena. "Teka, saan ka ba kasi pupunta? Parang hindi naman yata maganda na kahit family mo hindi alam kung saan ang punta mo," sagot ni Nadine. "Basta, secret," at medyo tumatawang tugon ni Lena. Walang kaalam-alam si Nadine na iyon na pala ang huling beses na makakausap si Lena. Oras na naman na. Dalawang araw simula nang umalis si Lena upang magtungo sa lugar na sinabi nito ay hindi na ito nagparamdam pa sa kahit na sino. Tinatawagan nila ang cellphone nito ngunit nakapatay na iyon. Hindi rin ito nagpost sa social media account nito kung nasaan ito kaya wala silang ideya sa kinaroroonan ni Lena. Lahat sila ay nag-aalala na para kay Lena at malakas ang hinala nila na nawawala na ito. Wala naman kasing dahilan upang maglayas ito. Masaya ito sa buhay kaya wala ring dahilan para kitilin nito ang sariling buhay kaya wala na itong paramdam. Nireport na ng pamilya ni Lena ang pagkawala nito. Hindi na makapagtrabaho ng maayos si Nadine dahil sa pag-iisip kung nasaan eksakto si Lena at kung ano na ang nangyari dito. Imbes na magpahinga siya sa araw na wala siyang pasok sa trabaho, ay iginugol na lamang niya iyon sa pagtulong sa paghahanap sa kanyang kaibigan. Ngunit walang kaso iyon kay Nadine dahil wala siyang ibang nais kundi ang makitang ligtas at buhay si Lena. Maging sa social media ay pinost nila ang pagkawala ni Lena at naglaan na rin sila ng reward money sa makapagsasabi kung nasaan ito. Maraming tumatawag noon sa kanila ngunit lahat ay nagsisinungaling lamang at ang nais ay makuha ang reward money kahit hindi naman talaga alam ng mga ito kung nasaan si Lena. Inabot na rin ng mahigit isang buwan na nawawala si Lena at nararamdaman ni Nadine na unti-unti nang nauupos ang pag-asa ng pamilya nito. Mabuti at naroon si Nadine upang palakasin ang loob ng pamilya ni Lena. Nararamdaman niya kasi na buhay pa rin naman ang kanyang kaibigan. Pero ang tanong, nasaan? Hanggang isang madaling araw, nagising si Nadine sa pagtunog ng kanyang cellphone. Inaantok pa nga niyang kinuha iyon at nawala ang antok niya nang malaman niya na si Lena ang tumatawag. Agad niya iyong sinagot at
Una nga niyang tinanong kung nasaan ito at kung okay lamang ba siya. Okay lang ako. Pero hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan ako. Ni Lena at mahina pa nga itong tumawa. Lena, sabihin mo na kung nasaan ka. Lahat kami nag-aalala na sa iyo. Ano ka ba't magdadalawang buwan na? Hinahanap ka pa rin ng pamilya mo. Ang alam nila'y nawawala ka na. Sabi ni Nadine. Uuwi rin naman ako sa amin. Pero ang gusto ko, sumama ka sa akin doon sa lugar na sinasabi ko sa iyo na pupuntahan sana natin. Pero ayaw mo kasi may pasok ka. Pangungonsensya ni Lena. Hindi maintindihan ni Nadine ang gustong mangyari ni Lena. Ngunit mas pinili niyang sumunod sa nais nito kung iyon lamang ang paraan upang umuwi na ito sa sariling pamilya. Ayon kay Lena ay aakyat sila ng bundok bukas ng umaga kaya maghanda siya sa mga kailangan niya sa activity na iyon. Sinabi nito kung saan sila makikita at ito ay sa may paanan daw ng bundok na kanilang aakyatin. Nakiusap din si Lena sa kanya na wala siyang dapat pagsabihan na nagkausap sila. Kapag daw nakababa na sila sa bundok ay sigurado raw na uuwi na si Lena sa pamilya nito. Weird man para kay Nadine ang mga gustong mangyari ni Lena pero sumunod pa rin siya sa bandang huli. Maaga siyang nagising at inihanda niya ang mga kailangan niya sa pag-akyat sa bundok. Nagpaalam siya sa mga magulang niya na meron siyang pupuntahan ngunit hindi niya nga sinabi kung sino ang kasama niya. Before lunchtime ay nasa paanan na ng bundok si Nadine. Tinatawagan niya si Lena ngunit naka-off na ang cellphone nito. Maya-maya nakita niya si Lena na papalapit sa kanya. Kapansin-pansin na marumi ang suot nitong t-shirt na puti at itim na leggings. Maging ang hiking boots nito ay puno ng putik. Inaya siyang umakyat ni Lena sa bundok. Tinatanong ni Nadine si Lena sa kung saan ba talaga ito nagpunta at bakit hindi nagparamdam ng isang buwan ngunit hindi niya ito sinasagot. Patuloy lang ito sa pag-akyat habang siya naman ay parang anino lamang na nakasunod. Nang halos kalahating oras na silang umaakyat ay nakaramdam na ng pagod si Nadine. Kung kaya't, "Sandali lang. Lena, pwede bang magpahinga muna tayo? Kakapagod na kasi." Humihingal na wika ni Nadine. Tumatawang lumingon naman si Lena at napakahina mo talaga sa mga ganito, no? Malapit na nga tayo sa pupuntahan natin eh. Pero sige, magpahinga muna tayo kahit 5 minuto. At nagtungo si Lena sa ilalim ng isang puno at doon ay umupo sa malaking ugat. Tumabi si Nadine sa kaibigan at uminom ng tubig. Inalok niya ng tubig si Lena ngunit tumanggi ito. Hindi mo ba talaga sasagutin kung ano nangyari sa iyo ng mahigit 1 buwan? Alam mo ba, nag-report pa kami sa pulis para lang mahanap ka. Ani Nadine. Hindi na siguro magaling maghanap yung mga pulis na kinontak nyo kaya hindi nila ako nakikita. At tumawa na naman si Lena. Gaga, ewan ko sa'yo. Alam mo hindi magandang biro na nawawala ka nang hindi ka nagsasabi. At ganun pa katagal. Akala na namin kung ano na nangyari sa iyo eh. Sambit ni Nadine. Matapos iyon ay tumahimik silang dalawa. Pinagmasdan ni Nadine ang kapaligiran. May kapayapaan siyang naramdaman sa napakagandang tanawin. Hindi siya mahilig sa pag-akyat ng bundok, ngunit iba pala ang pakiramdam kapag ginagawa mo iyon na kasama mo pa ang iyong kaibigan.
Nang matapos na ang 5 minutong pagpapahinga ni Nadine ay nagsimula na ulit silang umakyat sa bundok. Tinanong ni Nadine si Lena kung malapit na ba sila at ayon dito ay malapit na. Wala siyang kaide-ideya kung totoo ba ang sinabi ni Lena o sinabi lang nito iyon upang hindi na siya magreklamo pa. Kahit kasi nakapagpahinga na sila ay may pagod pa rin siyang nararamdaman. Andito na tayo! Oh, di ba? Sabi ko sa iyo malapit na tayo Biglang sabi ni Lena. Humarap sa kanya ito ng nakangiti. Ngunit nababanaag ni Nadine ang kalungkutan sa mga mata nito. Finally! Bulalas na lamang ni Nadine. Ilang hakbang pa ang ginawa niya at nasa tabi na siya ni Lena. Impit na napasigaw si Nadine nang malaman niya na sa tabi nila ay merong malalim na bangin na kapag nahulog ka ay sigurado ang iyong kamatayan. Hiniling ni Nadine kay Lena na baka pwedeng umalis na sila sa gilid ng bangin dahil baka mahulog sila roon. Ngunit seryosong sabi ni Lena. Hindi ba't gusto mong malaman kung nasaan ako, Nadine? Oo. Pero nakita naman na kita Kasama na nga kita ngayon At ang sabi mo, after natin umakyat dito ay uuwi ka na sa inyo, di ba? Kaya bumaba na tayo. Ihahatid na lang kita sa bahay ninyo. For sure matutuwa yung pamilya mo kapag umuwi ka na. Wika pa ni Nadine. Inutusan siya ni Lena na tumingin sa ibaba ng bangin. Kahit nalulula si Nadine ay sumunod pa rin siya. Dinala kita rito upang ipaalam sa iyo kung nasaan ako. Sabihin mo sa mga magulang ko. Nung umalis ako na hindi sinabi kung saan ako magpupunta ay dito ako nagtungo. Wala akong kasamang guide. Tapos tumayo ako sa gilid ng bangin na ito para sana kumuha ng litrato. Aksidente ako nahulog sa bangin na iyan. Sabihin mo na nasa ibaba ang katawan ko. Malungkot na turan ni Lena. Ano bang pinagsasabi? At natigilan si Nadine nang paglingon niya kay Lena ay wala na ito doon. Tumaas ang balahibo niya sa buong katawan at nanlamig siya ng husto. Tinawag niya ang pangalan ng kaibigan ngunit wala nang sumasagot sa kanya. Doon niya napagtanto na baka kaluluwa na ni Lena ang nagpakita sa kanya at nais na rin nitong makita ang katawan nito na nasa ibaba nga ng bangin. Takot na bumaba ng bundok si Nadine habang walang patid ang pag-agos ng luha sa magkabila niyang pisngi. Bumiyahe siya agad pa uwi at dumiretso siya sa bahay ni Lena upang ipagbigay alam sa pamilya nito ang ginawang pagpapakita ni Lena sa kanya. Sinabi niyang kaluluwa mismo ni Lena ang nagturo sa kanya kung nasaan ang katawan nito. Noong una ay hindi naniwala ang pamilya ni Lena kay Nadine. Ngunit sinubukan pa rin ng mga ito na humingi ng tulong sa kapulisan. Nagtungo sila sa ibaba ng bangin at doon ay natagpuan nila ang nabubulok na bangkay ni Lena.